sa mga taong nalalayo sa Kanya'y nawawagali. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakilan, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo may kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niyang lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakilan, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Praise the Lord, isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating programang Sa Diyos Walang Imposible. Hallelujah! Araw po ng Huwebes, mga kapatid. Purihin ang Diyos at muli sama-sama tayong mag-aaral at magninilay-nilay ng kanyang banal na salita na sa atin po ay patuloy na nagbibigay ng paglagot, pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya. Kaya Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo, ito po muli ang inyong lingkod, Pastor Manny E. Dalena. Sa inyo po ay maghahayag ng mabuting balita at maghahatid ng panibagong pag-asa ang programang ito sa mga taong patuloy na humaharap sa mga matitinding pagsubok ng buhay. Praise God! Kaya nga sa mga sandaling ito, mga kapatid, ay atin pong muli mararanasan ang himala ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang mga salita, sapagkat ang kanyang salita ay dumarating sa hindi lamang simpleng salita, kung hindi ito ay mayroong kalakip na kapangyarihan at ito'y sinusundan ng mga tanda, himala at kababalagan. Kaya halina po kayo mga kapatid, ating pong paglingkuran ng ating Panginoong Diyos at ating pong sama-samang pagnilay-nilayan ang kanyang mga salita. At umasa po kayo na mayroong magandang mangyayari sa inyo ngayong umagang ito. Ha? Praise God! Hallelujah! Kaya po ng aking naipangako kahapon, araw po ngayon ng Huwebes,
at sana'y wala po tayong broadcast, pero binayaran ko lang po yung araw ng Martes na kung saan ay hindi po ako nakapag-broadcast, kaya praise God, naririto po ang inyong lingkod. At gaya po ng ating pong nakasanayan, ay ating pong ibahagi na ang ating gawain sa lahat ng ating mga kakilala, kaibigan, kapatid, kapamilya, kapuso, o sino man ang nais nyong makaranas ng pagpapala ng Diyos, ha? Imposible sa Diyos. Isang oras na naman ng pagpapala at biyaya ng Diyos mula sa kanyang mga salita, ha? Ay umay kabiguan, sakit o mga Nasa ikalawang bahagi po tayo ng ating paksang pinag-uusapan, for whoever calls on the name of the Lord shall be saved. niyang lunasan. At kahapon ay ibinahagi ko po sa inyo ang ilang sa mga mahalagang bagay na dapat po nating malaman kung papaano ang isang tao ay maliligtas kapag siya'y tumawag sa pangalan ng ating Panginoon, ha? Sa panalig ng lubos, walang At imposible. ngayong umagang ito ay durugtungan po natin yung ating pong nabitin na mensahe kahapon. Praise God, ako'y nagbigay kung saan tayo ililigtas ng ating Panginoon, yung mga taong tatawag sa Kanya, saan ba sila ililigtas at kung paanong sila ay ililigtas. No po, praise God. Kahapon ay ibinahagi ko na kung saan ang isang tao ay maliligtas kapag siya'y tumawag, kung siya ay makaririnig ng pangangaral tungkol sa ating Panginoon at siya ay mananalig at sasampalataya ng buong puso. Praise God, hindi lang siya basta tatawag, kung hindi, kailangan niyang sumampalataya at kailangan na siya ay mayroong kaalaman tungkol sa kung sino ang Jesus na ito, kung sino itong Panginoon na dapat niyang tawagan. Kailangan at importante po na mapakinggan niya, ha? Dahil yan po ang naging karanasan ng maraming mga pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Nakabalita sila, nakarinig sila ng tungkol sa ating Panginoon, kaya naman sa kanilang pagtawag sa Panginoon, sila po ay naligtas sa lahat ng mga pinagdaraanan nila sa kanilang mga buhay, ha? Praise God. At yan ay durugtungan natin ngayong umagang ito, mga kapatid. Ang Diyos ay nagmamahal, ang Diyos ay nagmamahal. So sa pagpapasimula ng ating gawain, tayo po muna ay mananalangin at muli natin hihilingin ang pangunguna ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya kung ano man po ang ating pong pinagkakaabalahan sa mga sandaling ito, sa oras pong ito, tayo po muna ay sumentro sa presensya ng ating Panginoon at tayo po ay manalangin. Alisin po muna natin at tigilan po muna natin yung ating mga ginagawa sa mga sandaling ito. Manalangin po tayo, mga kapatid, ha? Praise God. Oh, salamat po aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito na iyong ipinagkaloob sa amin na kami, O Diyos, ay bigyan muli ng pagkakataong na ikaw ay mapaglingkuran, tanggapin ang iyong mga salita bilang pagkaing espiritual na sa amin ay patuloy na nagdudulot ng pag-unlad at paglago ng aming mga buhay pananampalataya. Maraming salamat sa isang panibagong umaga, Panginoon, sa isang panibagong kalakasan at patuloy na kabutihang ipinararanas mo sa lahat ng iyong mga anak na nagsisitawag sa iyong pangalan. Panginoon namin Ama, ngayong umagang ito, iyo po kaming pangunahan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang maghahari sa aming kalagitnaan. Kami dulutan ng karunungan at kaalaman upang sa gayon ay aming malubos na maunawaan ang mga kapahayagan at mensahe ninyo sa amin sa umagang ito. At kami po'y buong pusong mananalig at sasampalataya na sa mga oras na ito ay mayroong magandang mangyayari sa aming buhay.
sapagkat buhay at makapangyarihan ng iyong mga salita na kumikilos at dumadaloy sa aming mga buhay. Kaya naman sa mga sandaling ito, Panginoon, ay iyo pong ipahintulot na maranasan namin ang mga taglay na kapangyarihan nito sa aming mga buhay. Pagpalain po ninyo ang bawat isa na nakasubaybay, ang bawat isa na nanonood, Panginoong Diyos, at dalangin ng iyong lingkod na maging malaya at maging bukas ang aming mga puso at isipan upang sa gayon ay malayang makapasok ang iyong salita sa aming puso. O Diyos, ako na iyong lingkod ay gamitin niyo lamang instrumento at daluyan ng iyong mga salita. Ako po'y buong pusong nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. At sa umagang ito, Ama, ay iyo pong marapatin na ang lahat ng mga nakasubaybay ngayong araw na ito ay maibahagi nila sa kanilang mga mahal sa buhay, kaibigan at kamanggagawa ang gawain ito. Salamat po ng marami, Ama. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos na umaasang pagpapalain ngayong umagang ito'y magsabi lamang ng Amen, Amen, and Amen. Glory, glory to God. Makalipas ang ikawalo ng umaga, standard time ng bansang Pilipinas. Ay, bati-bati muna tayo sa ating mga kapatid na ngayong umagang ito'y kasama na natin na naglilingkod sa ating gawain mula po sa Madrigal Compound. Binabati natin ng isang mabiyay at mapagpalang umaga si kapatid na Nelly Salineno Chaba. Good morning, Sister Nelly. Praise God. At gayon din ang aking Mami Letty Ignacio na kahapon ay kasama ko sa isang kasalan. Good morning, Nanay Letty, at kay Sister Lorna Gonzales, at binabati natin yung bagong kasal na si Mac at Rhea Pagtakan, Mrs. Rhea and Mr. Mac Pagtakhan. Congratulations! Mula naman po sa Toronto, Canada, binabati natin Sister Marilu and Brother Israel Quinto. Good evening sa inyong mag-asawa at sa inyong anak na si Chelsea Quinto. Ano po sa Ligas, Bacoor, Cavite, sa Balcar, sa Dick Lloyd Nevers, Alhamdulillah, dalaga ng Diyos sa kanunay. Good morning sa Dick. At kay Loida, kay LA, at kay Adrian, kay Judith, kay Liza, at kay EJ. Isunod na rin natin ang iyong kapitbahay, Sister Emmy Diaz. Nakarating ba kayo kahapon sa kasalan, Sister Emmy? Hinihintay kayo ron kahapon, praise God. At ganun din sa iyong mga anak na sina Jonah, Ivy, at Reggie. At ito pa ang isang kasama ko kahapon sa kasalan, Sister Neng Moreno Ragasa. Good morning, Sister Neng. At kay Chef Francis na abala ngayong nagluluto ng kanyang pananghalian. Ano ang iyong menu ngayon, Chef Francis Ragasa? Good morning sa inyong mag-asawa at sa inyong mga anak na sina Prisian at sa iyong apo na si Gohan. Dako naman tayo sa bandang Asia kay Sister Poy Porol Reyes ng Taiwan. Good morning, Sister Poy, at sa iyong employer, lalo na sa iyong pasyenteng inaalagaan. Praise God. At binabati rin natin ang iyong mga mahal sa buhay na nasa Nueva Ecija, sa iyong asawa at mga anak. Praise God. At ganoon din naman po mula sa City of Smile, Bacolod. Good morning, Brother Romulo Tupas. Good morning sa iyo at happy viewing sa iyo at sa iyong buong pamilya. Ano pa po sa Bacoor, Cavite,
binabati natin Sister Mirna Tabares Makutay. Good morning po, Sister Mirna, at sa iyong buong pamilya. At mula naman po sa Sapote, Kabila, binabati natin si Lorbin Jan Tacloban Gamis. Good morning, Lorbin, at sa iyong kambal, at sa iyong mga kapatid, at lalong-lalo na sa iyong mga magulang. Ha? Praise God. Isang mabigat mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Ha? At mula naman po sa T.S. Cruz Subdivision, binabati natin ang isang mabigat mapagpalang umaga, Sister Marlene Sorribio, at sa iyong mga anak na sina Elaine Jelay, at kay Laika, at kay Arnold Bautista. Ay, binabati din natin ang isang mabigat mapagpalang umaga, MC Betchay. Good morning, MC Betchay, at sa iyong asawa at sa iyong mga anak. At mula naman po sa Quezon City, binabati natin si Sir April Eusebio, ang may-ari ng NWorks Pest Control. Good morning, Sister April, at sa iyong buong pamilya. Ha? Kumusta na, Sister April? Ha? Praise God. At mula naman po sa Dasmariñas, Cavite, si Sister Analiza Moreno de Los Reyes. Good morning, good morning sa iyong mga anak na sina Rayana, TJ at Nico. Ano pa po sa San Nicolas, Bacoor, Cavite, binabati natin si Sir Lynn Kalinawan Primero, at gayon din kay Sam Andre Primero. Hindi nyo na kami inabot sa kasalan, si Sir Lynn. Nakarating ba kayo? At ganoon din kay Sister LD Bembiyay ng Madrigal Compound Las Piñas, at sa iyong buong pamilya. Ha? At binabati din natin si kapatid na Rosaline Morales Ayin. Good morning, Sister Rosaline. At salamat sa Diyos na ikay palagian na naming nakakapiling at nakakasama sa ating gawain ngayong umagang ito. Ha? At mula naman po sa Isabela, binabati natin Sister Bernadette Cortez. Good morning, Sister Bernadette. Hallelujah. At ang puri ng Diyos, batiin din natin yung pong nagluto ng napakasarap na lumpiang sariwa sa kasalan kahapon. Ha? Sister Ana Bolaaga, good morning sa iyo. Anong oras natapos ang handaan kahapon? Ay, binabati din natin ang ating song leader sa church, Ivy Rica Cabungcal Diaz. Good morning, Sister Ivy. Nasa work ka ba ngayon? From Alberta, Canada, binabati natin Sister Memia and Brother Max Tapulaw, at sa kanilang mga kasamahan na sina Donna, Diana, JR, at ganoon din kana Maxine at Mia. At ang aking kapit village, Sister Frances Pineson. Good morning, Sister France. At kay Bernice, kay Prisian, at lalong-lalo na kay Lambo Ching. Ha? Wala bang proyekto ngayon sa telebisyon si Lambo Ching? Salamat, Sister April, sa kagalingang ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Ha? Praise God. Hallelujah. Yan ay nagpapatotoo, no? Na si Sister April ba yun? Kayo ho ba yung na-aksidente? Ha? Praise God. Alright. Ay, napakasarap naman ng kanyang niluluto ni Chef Francis ngayon sa kanilang tanghalian. Ha? Praise God. Masarap yan. Ginisang ampalaya at inihaw na tilapia, Pastor. Wow! Gamot sa diabetes. Ampalaya is life. Kaagang magluto ni Chef Francis para sa tanghalian. Ha? Praise God. Oy, good morning po kay Brother Bob Yuson Atendido ng San Pedro, Laguna. Ha? Good morning, Brother Bob, at sa iyong mga apo at sa iyong mga anak at manugang. Ha? At mula naman po sa Camellia, dito po sa Munok. Ha? Sister Lisa Domingo, good morning kina Bobby, kina Jonathan, at kay Rosel, at sa iyong apo. At mula naman po sa Vancouver, Canada, Leia Rosas, good morning sa iyo, kapatid. Happy viewing sa iyo, kapatid, at sa iyong mga kasamaan dyan, kina Chiki Edison, kina Isabel Reyna Jed. Ay, wala daw pong project ngayon si Lambo Ching. Nga. Hallelujah. Darating din yan, kapatid, ha? Sana'y dalangin natin na mapasama siya doon sa Itbulaga. Praise God, si Lambo Ching, bagay na bagay siya doon. Alright, praise God. Ngayon tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong gawain, mga kapatid.
Okay, kahapon po ay akin pong naibahagi sa inyo kung saan po tayo ililigtas at paano tayo ililigtas. So bilang pagpapatuloy, gaya po ng aking ibinahagi kahapon mga kapatid, tayo po ay ililigtas ng Panginoon sa lahat ng ililigtas ng Panginoon ang lahat ng tatawag sa Kanya sa lahat ng gawaing masama ng Diablo. Praise God. Kasi nga po, yung po ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang Diablo, si Satanas, si Lucifer, ang ultimong kaaway ng Diyos. At dahil siya'y kaaway ng Diyos, kaaway na rin siya ng mga anak ng Diyos. Siya ang naging dahilan kung bakit yung kapangyarihan at kapamahalaan ng tao, yung pong ibinigay na pagpapala at buhay na nanggaling sa hininga ng Diyos at yung ating malapit na relasyon sa Kanya, ang lahat ng ito'y winasak sa gaya ng aking binasa na ang layunin ng pagparito ng Diablo'y upang magnakaw, pumatay at sumira. At iyan ang kanyang ginawa. Oy, shoutout nga pala kay Yaya Mary Jane na nakikinig din ngayon Yaya Mary Jane, ano ang iyong menu na niluto para kay Brother Bob Praise God. Hallelujah. Good morning sa iyo, Yaya Jane. Okay, sapagkat sabi nga ng kung paano tayo ililigtas ng Panginoon sa lahat ng gawa ng Diablo. Ang wika po ng unang 1:3:8 ang nagpapatuloy sa pagkakasalay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ng Diablo, kaya naparito ang anak ng Diyos, referring to our Lord Jesus Christ, upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Yan ang malinaw na sinabi dito. Naparito si Jesus upang wasakin ang lahat ng gawa ng Diablo, sa gayon tayo ay maligtas, mga kapatid. At sa Colosas 2:15, ganitong sinabi, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga biyag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kaya nga, napagtagumpayan na ng ating Panginoong Yesus ang lahat ng gawain ng Diablo. Saan niya ito napagtagumpayan? Doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. So kung titignan ng iba sa kanilang paningin, yung eksena doon sa krus ng Kalbaryo, para bang ang kanilang nakikita ay kabiguan ng ating Panginoon, kamatayan ng ating Panginoon, ganon sa kanilang paningin nakikita ang iyon, lahat ng kaaway ng Diyos. Pero para sa mga tatawag kay Kristo, para sa mga sasampalataya sa Kanya, ang sabi rito, ito ay pagtatagumpay ng ating Panginoon dahil doon sa krus ng Kalbaryo, ipinarada ng Panginoon sa madla yung mga gawaing masama ng Diablo para maging katunayan o bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ibig sabihin, sa krus ng Kalbaryo ay pinagtagumpayan ng Panginoon ang lahat ng gawa ng kaaway. Hindi lamang tayo tinubos mula sa ating kasalanan, hinango pa tayo sa sumpa ng kahirapan at sa sumpa ng kamatayan. Praise God. Kaya maliligtas ang lahat ng tumatawag sa kanyang pangalan. At ano pang kasunod? Sinasabi rito mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, ililigtas ng Panginoon ang lahat ng tatawag sa Kanya sa hatol ng kamatayan. Yes, dahil nga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya sinasabi ng Roma 8:1-2, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayan po mga kapatid. Alalahanin po natin sa banal na kasulatan
ay may tinatawag na ikalawang kamatayan. Ayan po mga kapatid. No, mamaya madadaanan po natin, ano ba yung ikalawang kamatayan na yan? Mamaya po, tapusin lang po natin ito at makikita ninyo kung ano yung ikalawang kamatayan. Okay, binabati natin mula sa Canada, Sister Salud Kahala. Ganun din po, at isang mabigat mapagpalang gabi sa iyong asawang si Rodel at sa iyong mga anak na sina Kathleen at Kelsey Kahala. At ganoon din kay Sister Elena de los Santos at sa buong sambahayan, kay Eric de los Santos at sa iyong mga anak. So maliwanag mga kapatid, lahat ng tatawag sa kanya ay maliligtas sa kaparusahan ng kamatayan. Praise the Lord. Lahat ng mga nakipag-isa, ibig sabihin kapag ikay nakipag-isa, tumawag ka kay Kristo, tinanggap mo siya bilang Panginoon, mawawala ka na sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Ikaw ay pinalaya ng lubos. Amen? Sabi nga sa John 8:32, you shall know the truth and the truth will set you free. Not the truth itself, but knowing of the truth. Knowing of the truth will set you free. Praise God, yun po mga kapatid. Kaya napakasarap na ikaw ay maligtas mula sa hatol ng kamatayan. Ikatlo, sinasabi dito, maliligtas ang tatawag sa Panginoon sa puot ng Diyos. Ayan. Alam nyo, napakasakit nito kapag ikaw ay nakaranas ng galit at puot ng Diyos. Hallelujah. Anong sabi ng Roma 5, talatay 9 hanggang 10? Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. O, kita nyo yan? Kung saan tayo maliligtas kapag tayo tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon, yung puot ng Diyos. Bakit po? Kasi sabi dito, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Alright? Praise the name of the Lord our God. So yung puot ng Diyos, abay napakasakit niyan kung ikaw ay makakaranas ng puot ng Diyos. Galit ng Diyos. Bagamat ang Diyos ay pag-ibig, kapatid, yan ay nagpapatunay na ang kanyang pag-ibig ay ipinadadama niya sa lahat lamang ng tatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kaya nga, sinasabi dito, tinanggap na tayo ng Diyos. Dati, ang ating dating estado sa buhay, tanggapin naman ninyo't hindi, kaaway tayo ng Diyos nung mga unang panahon. Paano tayo naging kaaway ng Diyos? Dahil sa ating pagsalangsang, dahil sa ating pagsuway. Praise God, sa ating pagtalikod sa Kanya. Naging kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon, mga kapatid, tinatanggap niya na tayo bilang mga kaibigan at bilang Kanyang anak, dahil sa kamatayan ng Kanyang anak na si Kristo. Kaya nga ako at ikaw, tayong lahat ay makaliligtas na sa puot ng Diyos, kapatid. Alright, good morning muna kay Sister Rose and Brother Romy Tasibit ng Doña Josefa Subdivision Pilar Village at ganoon din kay Cherry Angel. Praise God. Good morning, Madam. Hallelujah. At sa iyong asawa at sa iyong buong pamilya, sa iyong anak, at kumusta na ang iyong kapatid, Praise God. Hallelujah. Okay, ikaapat, mga kapatid, ililigtas ng Panginoon ang lahat ng tatawag sa Kanya. Ito na po, mga kapatid, Praise God. Na sa naglalagab na apoy ng asupre na tinatawag na ikalawang kamatayan. Aray ko po. Ito yung sinasabi ko sa inyong ikalawang kamatayan. Akala nyo ba
matapos mamatay ang isang tao, tapos na, meron pong ikalawang kamatayan. Kung papaanong mayroong buhay na walang hanggan, meron naman pong ikalawang kamatayan. Anong sabi ng Mateo 25:41? Eto po, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Isinumpa kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Oh, hallelujah. Praise the Lord. At sa Revelations chapter 20 verse 14 at 15 ganito, pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Oh, hallelujah. So, totoo na meron pong aklat ng buhay. Book of Life. Kayo ho ba mga kapatid? Nakatala na ba ang inyong pangalan sa aklat ng buhay? Nakatitiyak na ba kayo na nakalista na kayo doon sa aklat ng buhay? Praise God. Ito ang napakaganda na dapat po nating masiguro at matiyak. Kung wala man kayo sa listahan ng bibigyan ng ayuda ng gobyerno, huwag niyong alalahanin yan, kapatid. Ang mahalaga, ang pangalan nyo ay masusumpungan sa aklat ng buhay. Ito ang pinaka-importanting dapat masiguro natin at matiyak natin na hindi tayo itatapon sa lawa ng apoy, lake of fire. Praise God. Hallelujah. Dagat-dagatang apoy. Kapatid, kaya nga hanggat may panahon, hanggat may oras, tumawag tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang pangalan lamang tayo magkakaroon ng kaligtasan. Amen po ba mga kapatid? So, diyan po tayo ililigtas. So, ano ba ang mayroon sa pangalan? So, dito na po tayo mga kapatid. Ano ba ang mayroon sa pangalang Jesus kung bakit ang lahat ng tatawag sa Kanya ay maliligtas? Okay, good morning kay Mami Carmen ng Woodwing Soldiers for Cavite at kay Tatay Nick Somido at sa inyong kasama dyan na apo na si Chris Daniel ba yun? Praise God, Mami Carmen. Si Chris Daniel ba yung inyong kasama dyan sa inyong tahanan? Okay. Praise the Lord. Alright. So, pag-usapan na natin ngayon, ano ang mayroon sa pangalang Jesus kung bakit ang lahat ng tatawag sa Kanya ay maliligtas. Praise God. Hallelujah. Anong meron sa Kanyang pangalan? Unang-una, kapatid, ito po ang sinasabi. Dahil ang pangalan niya ang pinakamataas na ibinigay ng Diyos sa alinmang pangalan. Meron ba kayong kakilala rito na pinakamakapangyarihang pangalan? Maaring makapangyarihan ang pangalan ni Vladimir Putin na presidente ng Russia, o yung pangalan ni Biden, o yung pangalan ni Xi Jinping ng China, o yung pangalan ng ating Pangulo na si BBM. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ano po? Makapangyarihan ang kanilang mga pangalan. Pero gusto kong malaman ninyo, kapatid, mas makapangyarihan, mas mataas ang pangalang ibinigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak. Ang sabi po ng Pilipos 2:9 hanggang 10, at dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa.
Anong sabi? Luluhod daw ang lahat ng pangalan. Sa pangalang Jesus, luluhod ang lahat na nasa langit, na nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, kapatid, hindi mangingibabaw ang lahat ng pangalang iyan na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa sa pangalang Jesus. Anong pangalan ang mayroon ka ngayong umagang ito? Cancer ba? Pangalan yan. Sakit ba sa puso? Pangalan yan. Diabetes? Pangalan yan. Anumang problema mo? Pangalan yan. Lahat ng uri at lahat ng klase ng pangalan, luluhod yan sa pangalang Jesus. Kaya huwag kang mangangamba. Huwag kang matatakot, kapatid. Ang kailangan mo lang tumawag ka sa pinakamataas na pangalan, at iyan ay ang pangalang Jesus. Oh, hallelujah! Naalala ko tuloy yung may sakit na tumawag sa pangalan ni Jesus, yung bulag, no? Sabi niya, Jesus! Jesus! Mahabag ka sa akin! Anong nangyari? Kinakabagan siya ng ating Panginoon at iminulat at idinilat ang kanyang mga mata. Praise God. Kaya, kapatid, kung anumang merong kang pangalang sakit, itawag mo yan sa pangalang Jesus. Higit na mataas ang kanyang pangalan. Kapatid, naranasan na ng inyong lingkod yan. Marami na kaming pinagdaanan na mga uri at klase ng sakit. Praise God. Mga terminal na mga sakit na matitindi, na uubos ng iyong lakas, ng iyong pag-asa. But when we call upon the name of the Lord, hallelujah. Kaya nga, sabi po ng is it the Nahum 10:18 ba yun? Okay. That the name of the Lord is a strong tower, mataas at matibay na muog. Takbuhan ng lahat ng mga kumbaga lahat ng matutuwid at sila ay naliligtas. Praise God. Hallelujah. Atin po muna tignan kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito. Tignan po natin Hallelujah. Teka. Hanapin ko po mga kapatid Praise the Lord. Hallelujah. That the name of the Lord is a strong tower. Is it, marahil ito'y nasa Proverbs 18:10 ba yun? Titignan ko po The name of the Lord. Okay. Yes. Praise God. 18:10. Sabi po rito mga kapatid, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run it into it and is safe. Napakasimpleng talata. But this promise is profound and powerful. Hallelujah. So, lahat ng tao na umaharap sa mga panahon ng kanilang kabagabagan, sa panahon ng kanilang mga desperasyon, kapatid, makikita po natin, sinasabi rito that the name of the Lord is a strong, matibay, namuog, tower. Kaya nga, sinasabi po, ang ating binasa, siya ang mayroong pangalan na pinakamataas. Kaya nga, ngayong umagang ito, kapatid, gaano ba kalaki ang problema mo? Gaano ba kataas ang problema mo? Alalahanin mo, mas mataas ang pangalan ng ating Panginoon.
So anong mayroon sa pangalan niya? Mataas. Pinakamataas. Pinakamakapangyarihan. Pinakatanyag na pangalan na lahat ay luluhod. Hallelujah. Lahat ay magpapahayag. Praise God. Amen? Ikalawa, ano ang mayroon sa kanyang pangalan? Ito po, sinasabi rito ang kanyang pangalan lamang ang tanging pinakasusi. Pinakasusi upang tugunin at masagot ang ating mga panalangin. Hallelujah. Walang ibang pangalan na pinapahintulutan ang langit para ang panalangin mo ay sagutin ng Diyos, maliban sa pangalang Jesus. Hindi ka makagagamit ng ibang pangalan para ikaw ay pakinggan. Tanging pangalan lamang ni Jesus ang mayroong kapangyarihan at karapatan para ikaw ay pakinggan sa iyong panalangin. Siya ang tanging susi, yung pangalan. So itinuturo ni Jesus na manalangin sa kanyang pangalan na ang ibig sabihin ay manalangin sa kanyang otoridad at ito ang kanyang pangako. Anong sabi niya sa John 14 verse 13 and 14? Ano man ang hingin ninyo sa aking pangalan, iyon ang aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Kung humingi kayo sa akin na anuman sa aking pangalan, gagawin ko ito. Hallelujah. At Mateo 21:22, at lahat ng mga bagay na hingi ninyo sa panalangin, nananampalataya inyong tatanggapin. Praise God. Hallelujah. At sinasabi ng John 16:24, hanggang ngayon ay wala kayong hinihiling sa aking pangalan. Humingi at kayo ay tatanggap upang ang inyong kagalakan ay malubos. Gusto nyo pa ng isang talata? John 14:14. Kung humingi kayo sa akin ng anuman sa aking pangalan, gagawin ko ito. Oh, glory to God. Hallelujah. Tanong lang, pastor, sa panalangin, sabi ni Brother Romulo, anong tamang posisyon? Nakaluhod, nakataas ang kamay? Salamat po, pastor. Kahit na anong posisyon po, kapatid. Kaya nakatayo ka, kaya nakaupo ka, kaya nakahiga ka, anuman ang posisyon, kasi hindi naman mo yung posisyon ang titignan ni Lord. Ang titignan ni Lord yung puso natin. Kung taimtim ba yung ating panalangin. Kahit na anong posisyon ka, ang importante, ginamit mo ang pangalang Jesus. Hindi questionable dito yung ating posisyon. Praise God. Kundi yung ating pong puso. Saan ba ito nakaposisyon? Yung laman ng ating puso ang titignan ng Diyos. Kung ang ating panalangin ay seryoso at yung ating panalangin ay taimtim, kahit na anong posisyon, sasagutin tayo ng Panginoon Diyos upang tayo ay, sasagutin ka ng ating Panginoon Diyos kung ang iyong ginagamit na pangalan ay tama. Yan po ang mahalaga. Dahil yun lamang po ang mayroong kapangyarihan at susi para ikaw ay pakinggan ng Diyos. Amen? Tama ba, Sister Yobi? Ng Sukat Paranaque at kay Brother Rudy Palomares, praise God. At isa mula sa Pandacan, Manila, binabati rin natin Sister Lorna May Herrera. Praise God. Good morning, Sister Lorna May Herrera. At kay MC Betchay, praise God, hallelujah. So at ganun din mula sa Cavite City, binabati natin Sister Risa, Teacher Risa Cayetano Valdez. Kumusta na si Brother Totoy? Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. At salamat sa Diyos sa inyo pong pagsama ngayong umagang ito. So,
Malinaw kapatid, walang ibang pangalan. Huwag kayong gagamit ng pangalan ng ibang tao. Pangalan lamang ni Jesus ang may kapangyarihan. Pangalan lamang ni Jesus ang siyang pinahihintulutan ng Diyos para pakinggan ang ating mga panalangin. Amen po ba? Okay? Ikatlo, ano ang mayroon sa pangalan ng ating Panginoon kung bakit lahat ng tatawag sa Kanya ay maliligtas? Dahil ang Kanyang pangalan lamang ang kinatatakutan ng Diablo. Wow! Praise God! Yan ang magandang malaman ninyo mga kapatid. Walang ibang pangalang katatakutan ng Diablo maliban sa pangalan ni Jesus. Kaya nga, di ba, pag tayo ay nananalangin sa mga may sakit, nire-rebuke natin sila in the name of Jesus. Sickness, depart from her body. Hallelujah. Cancer, in the name of Jesus. Naalala ko tuloy doon po sa Gawa 19, no? Mababasa po natin dito. Sabi rito sa 11:13 ng Gawa 19, gumagawa roon ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o damit na kanyang ginagamit ay dinadala sa mga may sakit. Gumagaling naman ang mga ito't lumalayas ang masasamang espiritong nagpapahirap sa kanila. Oh. Kaya nga may ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinapangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Sinasabi nila sa pangalan ni Hesus na ipinangangaral ni Pablo, iniuutos ko sa inyo, lumabas kayo. Kita nyo, maraming gumagamit niyan. Pangalan ni Hesus, bakit? Yun lang ang kinatatakutan ng Diablo. Praise God. Naalala ko yung merong pinalalayas yung mga masasamang spirit, si Jesus doon sa masasamang spirito, no? Nakita nila ang ating Panginoong Hesus, nakilala nila, kaya sila'y natakot. Sa katunayan, humingi pa sila ng prayer request. No? Imbis na sila'y itapon ng Panginoong Hesus doon sa sabi nila kung mari, papuntahin na lang, palipatin na lang sila doon sa mga baboy. Kita nyo naman, granted yung kanilang request, inilipat sila ng Panginoon, yung masasamang spirito doon sa mga baboy. Mababasa niyo yan doon sa ginawang himala ng ating Panginoon, pagpapalayas ng masamang spirito. Praise God. At hindi lang yun, pati yung mga alagad na sinasabi roon, no, hindi nila mapalayas, nagreklamo yung tatay. Sabi nila, hindi mapalayas hindi nila mapagaling at ang kanyang mga anak, kaya inilapit niya sa ating Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. So makikita natin dito po sa karugtong na binasa po natin, may mga nangahas na magpalayas ng masamang spirito. Pero anong tugon sa kanila Mabuti pa'y basahin natin sa Gawa, mga kapatid. Tuloy po natin dito po sa Gawa. Praise God. Dahil pinangahasan nila na gamitin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Okay? Sabi rito, sa talatang 14, kabilang sa gumagawa nito ay 7 anak na lalaki ni Eseba, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Okay? Ibig sabihin, itong mga taong ito, nagpapalayas din ng masamang spirito sa pangalan ng ating Panginoon. Pero anong sabi rito? Sumagot sila ng masamang spirito. Subalit sinagot sila ng masamang spirito. Kilala namin si Jesus. Kilala rin namin si Pablo, ngunit sino ba kayo? O, kita nyo? Pati mga masasamang spirito, kumikilala sa ating Panginoong Hesus. Praise God. Pero itong mga taong ito, hindi naman sila, wala naman silang karapatan na gamitin ang pangalan ng ating Panginoon Hesus dahil sila naman po ay hindi tumatawag sa ating Panginoon at sila hindi karapat-dapat. Pero pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ni Hesus. Kaya imbis na lumayas ang masamang spirito, sila yung nilundag at sinapian ng masamang spirito. Praise God, hallelujah. Glory to God. Kaya mga kapatid, tandaan po natin,
Anong mayroon sa kanyang pangalan? Dahil ang kanyang pangalan ang kinatatakutan ng Diablo. Ikaapat, kapatid. Praise God. Ikaapat, bakit maliligtas at ano ang mayroon sa kanyang pangalan? Dahil ang kahulugan ng pangalang Jesus ay tagapagligtas. Yun ang dapat mong malaman. Alam niyo ba na ang pangalang Jesus, nung ito'y ibinalita ni Jose kay Maria sa pamamagitan ng mga anghel, mababasa ninyo sa Mateo 1:21 at sa Lucas 1:31, sinasabi ron si Yahweh nagliligtas o si Yahweh ang kaligtasan. Isinalin ito, kapatid, mula sa Hebreo patungo sa salitang Aramaiko. Ang pangalan ni Jesus ay naging Yeshua. Yeshua. Ang salita po ay kombinasyon ng Ya. Ito'y isang daglat para sa Yahweh, pinaikling salita ng Yahweh. Ya. Ang pangalan ng Diyos ng Israel at yung pandiwang Yahshua na ang ibig sabihin ay pagliligtas, pagpapalaya o iligtas. So, kung titignan po natin, yung pong binaybay na sa salitang Ingles ng Hebreo ng Yeshua ay Joshua. Joshua. Naalala niyo si Joshua doon sa panahon ni Moses, siya ay naging kanang kamay. Pinangunahan niya ang bansang Israel, naging kahalili siya ni Moses. Siya ang napili para iligtas. Yun yung salitang Joshua, iligtas ang bayan ng Israel. So isinalin mula sa salitang Hebreo patungo sa salitang Griegong koine. Koine. Ang orihinal na salin ng bagong tipan. Kaya ang pangalang Yeshua ay naging Lesus. Lesus. Sa Ingles, ang Lesus ay naging Jesus. Kaya ang Yeshua at ang salin sa Ingles na Joshua ay Jesus, ay nangangahulugang si Yahweh ay nagliligtas o si Yahweh ang kaligtasan. Kaya nung ibinalita ito ni Jose sa kanyang asawa, sabi dito sa Mateo 1:21, magsisilang siya, no? Kausap ng anghel si Jose. Sabi dito, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipangangalan mo o ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Oh, glory to God! Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Shoutout muna tayo kay Sister Jessie Casilio ng Angela Village. Good morning, Sister Jessie, sa iyong mga anak at sa iyong apo. Praise the Lord. Hallelujah. So, malinaw, kaya maliligtas ang lahat ng tatawag sa kanyang pangalan dahil mismo ang salitang Jesus ay nangangahulugang kaligtasan, tagapagligtas. Yan ang dapat niyong malaman. Kaya may kaligtasan sa lahat ng tatawag sa pangalang Jesus. At panglima, kapatid, at panghuli. Ito po, mga kapatid, ang kagalingan at himala ay nagagawa lamang sa pangalan ni Jesus. Yan po. Ang mga pagpapagaling at ang mga himala ay ginawa sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Gaya ng inyong mababasa sa Gawa 3:16. Sabi rito, ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. Ayan po, kapatid. Nakita nila
yung matagal ng taong nakaupo sa labas ng templo na namamalimos, abay nakita nila na naglululundag. Kaya sinabi nila, no, yung pangalan ni Jesus. Tignan po natin, ibalik po natin kung bakit ito nasabi sa Gawa 3:16. Balikan natin yung talatang 6 hanggang 8. Etong sinabi. Eto po, pakinggan ninyo. Ngunit sinabi ni Pedro, kasi itong taong ito, itong lumpo, humihingi ng limos. Ha? Anong tugon sa kanya ni Pedro? Sa halip na siya'y bigyan ng limos, ang sabi ni Pedro sa kanya, wala akong pilak o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Glory to God. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templong kasama nila habang naglalakad at lumulundag ng nagpupuri sa Diyos. Oh, hallelujah! Glory, glory to God! Amen! Napakalinaw, kapatid. Ang pangalang Jesus ang makapagbibigay sa iyo ng himala ngayong umagang ito, himala ng kagalingan. Kapatid, kung nawawalan ka man ng pag-asa, kung naubusan ka na ng pag-asa, kapatid, ngayong umagang ito, subukan mong tawagin ang pangalang Jesus sa iyong buhay. Makararanas ka ng himala sa mga oras na ito. Sabi nga ron sa Gawa 4:30 bilang pagtatapos natin, mga kapatid, sabi rito, iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus, makagawa ng mga himala. Kapatid, ngayong umaga, kailangan mo ba ng himala sa iyong buhay? Nangangailangan ka ba ng mahimalang pagkilos ng kamay ng ating Panginoong Hesus? Hallelujah. Ano ang sinabi ng banal na kasulatan? Sa aklat ng Mateo, hallelujah. Ang sabi rito, kapatid, pakinggan ninyo. Purihin ng Diyos. O sa Marcos 16. Praise God. Ang sabi rito, sa talatang 17, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Pakinggan ninyo kapatid. Ano sabi dito? Bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Eto na po, sa pangalan ko'y. Kaninong pangalan? Pangalan ng ating Panginoon Hesus. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita ng iba't ibang wika, hindi sila maaano kahit dumampot sila ng aso, uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Oh, hallelujah. Kaya kapatid, ngayong umagang ito, nakahanda ka na ba sa himala ng Diyos sa iyong buhay? Wala kang ibang gagawin, ipapatong mo lang ang iyong kanang kamay sa bahagi ng katawan na may sakit, manalig ka, sumampalataya ka sa pangalan ni Jesus. Pangalan lamang ni Jesus, kapatid. Hindi pangalan ni Pastor Manny. Praise God.
Hindi pangalan ng kung sino man, tanging pangalan ni Jesus. Kaya sa mga oras na ito, habang binabasa natin ang ating pong mga prayer request, ngayong umagang ito, ngayong oras na ito, kapatid, inuutusan ka ng ating Panginoon, ipatong mo ang iyong kamay sa bahagi ng iyong sa bahagi ng iyong katawan na may karamdaman, at ganun din kung doon sa mga nangangailangan ng kanilang mga pang-araw-araw na buhay, sa kanilang buhay. Kung meron kayong pinansyal na pangangailangan, nangangailangan kayo ng himala ng pinansyal, kapatid, sa pangalan ni Jesus, ipatong mo ang iyong kamay sa iyong bank account, sa iyong ATM, sa iyong pitaka, sa iyong bag, o sa anumang mga bagay na pinaglalagyan ng iyong pananalapi, ipatong mo ang iyong kamay. At kung gusto mo na sa mga oras na ito, ang iyong negosyo ay patuloy na lumago, umunlad, hawakan mo yung permit mo, yung business permit, praise God, at patungan mo ng iyong kanang kamay nang habang ang kaliwang kamay mo ay nakataas at tumatawag sa pangalan ni Jesus, ako'y nakasisiguro at nakatitiyak, may himalang mangyayari, kapatid. Hallelujah. So, uumpisahan natin ngayong umagang ito. Basta't kayo'y tatawag lamang sa pangalan ng ating Panginoon, mananalig kayo at sasampalataya kayo sa mga oras na ito na mayroong himalang mangyayari sa inyong buhay ngayong oras na ito, kapatid. Manalig ka lamang, sumampalataya ka lamang, kapatid. Praise God. At tandaan mo, walang ibang pangalan para ang ating panalangin ay katagpuin. Walang ibang pangalan para maranasan mo at mangyari sa iyo ang himala at kagalingan mula sa iyong karamdaman. Walang ibang pangalan para ikay makatiyak at makasiguro na pagpapalain ng Diyos ang iyong negosyo at ang iyong kabuhayan, at maging ang iyong pamilya, maging ang iyong mga anak, at maging ang iyong sambahayan o ano paman, praise God, na gusto mong ilapit at itawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Glory, glory to God. So, babasahin ko na po at pwede na po ninyong ipadala ang inyong mga kahilingan ngayong oras na ito, kapatid. Praise God. Glory to God. Ngayon na, kapatid, ngayon na. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahirap kung ikaw ay lalapit. Alright, praise God. Sama natin sa panalangin at itawag natin sa pangalan ng ating Panginoon Jesus ang kahilingan ni Sister Bernadette Cortez ng Isabela. Prayer request po, Pastor, from Sister Bernadette Cortez ng Isabela, health and salvation to Cortez and Cantor family. Pagpalain po ng Panginoon lahat ng negosyo po namin para makapag-share din po ng blessing sa iba. Ang Cortez Water Refilling Station na maging continuous po ang operation po. Grocery store po dito sa Bayat Babuyan po, doon sa farm na ipatatayo po. Pagpalain po ng Panginoon and He will provide po lahat ng kailangan at magkaroon ng passive income pag nag-o-operate na. Makapag-invest po ng lupa para sa tatay ko at sa pamilya po namin. Makita po nila palagi si Lord sa buhay namin at gamitin ang aming buhay to bless others. Amen to that. Sasama natin yan sa panalangin, Praise God. At sama rin natin sa panalangin kahilingan po ni kapatid na April Eusebio, si Daniel Eusebio, Praise God. Sama natin siya sa ating panalangin at ang kahilingan po, ano ba yun? Pastor, pakisama po sa prayer, brother po, di po siya kumakain. Kidney and diabetic. Kidney and diabetic, Praise God. Okay, sama natin sa panalangin, Okay, at ang kahilingan po para sa protection and good health ni kapatid na Salud Kahala ng Canada. Isama rin natin sa ating panalangin, Praise God. Financial blessing po, Pastor, for the whole family po. Alright, amen po.
kapatid na Bernadette, ha? Sama rin natin sa panalangin na patuloy na himala ng Diyos sa buhay po ni Pastor Frank Beato at good health po ng buong family ni Rosaline Morales Ayin. Yes, amen to that. At sama rin natin sa panalangin Gilbert Gambalan, Susie Belita, himala ng kagalingan para sa kanyang breast cancer. Totoy Valdez na nagpatuloy din pong nagdadialysis. Sama rin natin sa panalangin at maging si Brother Lito Topacio na nagkaroon ng stroke o na-paralyze. Sama rin natin. Maging si Juan Carlos. Sama rin natin sa ating pong prayer ngayong umagang ito. Michael Prisian, Erhatsak, Apple and John Magana and family. Bong and Emmy Magana family. Vince Magana and Manabat. Si Mami Wijam Enrique Magana na patuloy na magkaroon ng recovery sa kanyang heart stroke. Praise God. At tuluyan ng makabalik sa kanyang dating kalusugan. At ganoon din po kay Mami Carmelita Hartsak. Sama rin natin ang pamilya po ng mga painsan para po sa revival, ha? Okay, revival po ng family painsan, ha? Ni Sister Frances Painsan, ha? Praise God. At sama rin natin sa panalangin Ginger Robles and family, Maria Teresa Painsan and family, Grace Painsan and family, at Agnes Cañazares and family, Marilyn Estonacto Poster. Ganun din ang kahilingan ni Lord Binjan Tacloba, financial blessing po to my family and good health po sa aming lahat po, Pastor. Amen to that. At good health po naman para po sa proteksyon ng Castillo family, kahilingan ni Sir Jesse Castillo, ha? Alright, sama rin natin sa panalangin Marilu and Israel Quinto and family, Rosemary and Gilbert de la Cruz and family, Chicken Edison Zobre Peña and family, Leo and Marian Santos and family, Diana and Gerald Caligdan and family. At ganoon din po ang si kapatid na Max and Memio Tapulaw and family, Saludo del Kathleen and Kelsey Kahala, Arnel Albon and family, Lisa Domingo and family, Jun Soribio and family, Marvin and May Soribio and family, at ganoon din si Marriott Marlene Soribio and family, and Premier Gerson Abia and family. Ganoon din po si Rowena Morgan Connor and Rick Meriman, Remy Rufino, Rachel, Rogelio, Annabel Amanda, Arian and Rodel Costales, Mary Joy and Kit Mendoza and family. Galena Navarro family, Gonzales family, Mary Grace Somido Enriquez and family, Brother Dan Somido and family, Emmy Diaz and family, Architect Leon, Sister Nene Lourdes Rosas and family, Brother Lloyd Nebras and family, Ignacio family, Levin Roel Rafael and family, Lily and Albert Pangilinan and family, Lorna Gonzalez and family, Fred and Lori Lopez and family, at si kapatid na Flor Polor Reyes ng Taiwan. Sama rin natin sa panalangin ng kanyang employer, ang kanyang pasyente at maging ang kanyang mga pamilya na nasa Nueva Ecija. Sama rin natin si Sister Nene sa Panghilat ang kanyang buong sambayan, Romy and Rose Tasipit and family, Luen Eloy Migayabas and family, Jennifer Labis Katoy and family, Chuchi Yuson Atendido and family, si Mami Chuchi Yuson Atendido, Ma'am Guadalupe Labis and family, Nanay Sanggalang and Topacio family, Nanay Esther Pagtakan and family, Francis and Ragasa and family, Nap and Alice Durano and family, Cecil and Elias Gloria and family, Elena Eric de los Santos and family, Lim and Sam Andre Primero, Ana Bulaag and family, Senny and Ray Iliascas Jr. and family, and Brother Baba Tendido and family, and Rudy and Yobi Palomares and family. Praise God. At ganoon din po ang buong pamilya ni Sister April, praise God. Hindi lang yung kanyang kapatid, kundi ang buong pamilya at ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay. At Biyahe family, sama rin natin sa panalangin. Sama rin natin sina Cielo Martinez, ganoon din po sina Justin Cañazares, Mark Macob, Edward and Isabel Cañazares, ganoon din po sina Patricia Gedang, L.A. and Ethel Cabezas, at ganoon din po sina Mick Manansala, Arbet Tolentino, at ganoon din po sina June Painsan. Praise God. Panalangin at kalakasan at kalusugan ng pamilya Angeles, ang kahilingan po ng ating kapatid na Sister Mirna Tabares Makutay. Praise God. Okay, sama rin natin ang himala ng pagpapala sa mga negosyo at kabuhayan ng ating mga kapatid. Sama natin sa panalangin ang Rosa's Kitchen, PPC and LLIC, o NWorks Pest Control Diagnostic Clinic, o si Chamson Diagnostic Clinic, LCB Coffee Shop, Pressure Burger, Reblick Internet and Skyhawk GPS and Mobile Device Integrated Services, Biscuit Enterprises, Veterans Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural Service ni Architect Leo Rosas, Bookkeeping Press Sister Lily, at ang Car Rental Service ni Brother Fred and Brother Lloyd, House Rental ni Nanay Letty Lori Lisa Remy Mendoza. Hallelujah. Okay, praise God. So tatawag tayo sa pangalan ng ating Panginoong Yesus ngayong umagang ito, In your name, Lord.
kapangyarihan ng iyong pangalan ay patuloy po namin nararanasan sa umagang ito. At dahil ang iyong pangalan lamang ang pinakamataas sa alinmang pangalan, kami ay lubos na nananalig at sumasampalataya na kung anumang uri ng pangalang karamdaman ang nasa katawan ng ating mga kapatid, ang lahat ng yan, Panginoon, ay luluhod sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. At ngayong umagang ito, Diyos, ginagamit namin at tumatawag kami sa makapangyarihang pangalan ni Jesus upang angkinin ang kagalingan, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid na patuloy, O Diyos, na nakararanas ng iba't ibang uri ng mga sakit at karamdaman. At sa pangalan ni Jesus, sinasaway po namin, Panginoon Diyos, ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman, Panginoon, lalo na sa buhay ni Daniel Eusebio, Panginoon Diyos. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin po, Panginoon, ang himala ng kagalingan sa buhay po ni Daniel Eusebio, sa buhay po ni Pastor Frank at yung mga kapatid na mayroong matitinding karamdaman katulad ng cancer, diabetes, sakit sa puso, Panginoon, mga nagda-dialysis, mga na-stroke, na paralyzed right now, in the name of Jesus, we totally rebuke it right now in Jesus' name, and we declare total healing, divine miracle, Lord, sa kanilang buhay. Kapatid, ngayong umagang ito, nakapatong ba ang iyong kamay sa bahagi ng iyong katawan na may karamdaman? Ang tingin mo ngayong umagang ito na ikaw ay pinagagaling ng Panginoon at inilalapat niya sa mga oras at sandali ito ang kagalingan sa iyong katawan. Hallelujah. O God, maraming salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos na patuloy na kumikilos sa kanilang buhay, Panginoon Diyos. Pinapas ko po sa iyo ang Picolos family na makita nilang kabutihan at plano mo sa kanilang buhay, Panginoon Diyos. Mangusap ka sa pamilyang ito, Panginoon. Maranasan nila ang iyong kabutihan, Panginoon Diyos. Gayon din po, Panginoon, para po sa good health and protection po ng aming kapatid na ang halapan na nasa Canada, Panginoon Diyos. Patuloy mo po silang pagtibayan at gabayan. Samahan, Panginoon, pagpalain ng mabuting kalusugan ang pamilya Castillo. At ganoon din po ang lahat ng nahihingan po ni Sister Bernadette ng Isabela, Panginoon Diyos. Ito po'y inilalagay ko sa iyong makapangyarihang kamay, O God, na ikaw ang Diyos na magpapala ng kanilang buhay, ng kanilang pamilya, magpapala ng kanilang mga pangangailangan sa kanilang buhay, sa kanilang negosyo, Panginoon Diyos, right now in the name of Jesus, O God. Lahat ng mga pangalang nabanggit ko, Panginoon, na mayroong matinding karamdaman, Panginoon, nananalig po kami, sumasampalataya po kami na ikaw ang Diyos ng himala, ikaw ang Diyos na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at sa pamamagitan ng pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay may kagalingan at makararanas ng himala ngayon sapagkat ikaw lamang ang Diyos, Panginoon, na magsasakatuparan at dirinig sapagkat ang lahat ng ito'y aming itinataas sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Kaya kapatid, ngayong umaga ito, sino ka man sa mga oras na ito, kapatid, ang tingin ko ang himala ng Diyos sa iyong buhay. Oh, hallelujah. Oh, glory to God. Dumadaloy sa mga sandaling ito at sa mga oras na ito ang kanyang kapangyarihan. Kapatid, ang tingin mo ito. Ngayong umaga ito, nagsisimula ng maranasan mo ang kalakasan at kalusugan. Oh, hallelujah. Ipanapanumbalik ng Diyos ang dami ng kalusugan ngayong umaga ito. Oh, glory to God. Hallelujah. Oh, salamat po, Diyos, ngayong umaga ito na ang iyong mga anak ay nakatitiyak at nakasisiguro na ikaw ang Diyos na hindi bibigo. Oh, hallelujah, sapagkat ibinigay mo po sa amin ang susi upang kami pakinggan at tugunin
dalhin sa aming mga panalangin at ang susing yan ay ang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Maraming salamat po, Diyos. At ngayong umaga, Ama, itinataas ko rin po sa iyo ang mga negosyo, kabuhayan ng iyong mga anak, Panginoon Diyos. Dalangin namin ang himala ng pagpapala ay dumaloy sa kanila, Panginoon Diyos. Maranasan nila, Panginoon, ang iyong himala ng biyaya at pagpapala ay dadaloy sa kanilang mga buhay, Panginoon Diyos. At dalangin ko, Ama, na ikaw ang Diyos na patuloy na magpo-provide ng lahat ng kanilang mga pangangailangan sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay. Salamat po, Diyos, sa pagbuhos ng biyaya at pagpapala. At ganun din sa ating mga kapatid na mga nagsisipagdiwang ng kanilang kaarawan. O God, pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang kaarawan ng aming kapatid na si Nanay Auring, Panginoon Diyos, na ngayon po ay nabiyayaan mo ng 85 taon. Salamat po, Diyos, sa napakahabang taon na ipinagkaloob mo po kay Nanay Auring Franco, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong biyaya ng buhay na iyong ipinagkaloob sa Kanya. O God, maraming salamat maging sa iba pa naming kapatid na mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Patuloy niyo po silang pagpalain ng marami pang buhay, marami pang buhay na punong-puno ng kalakasan at kalusugan. At ganoon din po kay Tatay Nieva, Panginoon, na ngayon po ay 69 years old, Panginoon. Salamat po sa kanyang kaarawan, Panginoon Diyos. O God, muli, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng mga negosyo at kabuhayan ng iyong mga anak. Na ikaw ang Diyos na magpapaunlad at magpapalago maging ang kanilang mga profesyon, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga employer, Panginoon, ay iyong pagpapalain. Patuloy din namin tayong itinataas, Panginoon, ang aming bansa na pagpalain mo ang aming mga pinuno. Lord, mangusap ka sa kanila, makilala kanila bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng kanilang mga buhay. Salamat po, Diyos, ngayong umaga ito sa iyong himala, sa iyong pagtugon at pagtugon sa lahat ng aming mga panalangin. God, muli, binibigay namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos na pinagpala, na pinagaling, nakatanggap ng himala sa pangalan ni Jesus ay magsabi lamang ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Glory to God. Ito'y lapitan, tunay na kasay, hihing na pagpunan. Ako'y nagulat sa Amen. To God be all the glory. Salamat sa Diyos sa himala na inyong tinanggap ngayong umagang ito. Glory to God. Salamat din po sa lahat ng doon po sa nagpadala ng 50 star kay Sister Poy Poro Reyes. Salamat kapatid sa iyong ipinadalang 50 star. Praise God. Maraming salamat sa mga nakibahagi ngayong umagang ito, sa lahat ng mga nilay-nilay at nagbulay-bulay ng kanyang mga salita, at pasalamatan ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong mga handog at kaloob. Kung kayo po'y pinagpala at patuloy na nakakaranas ng kabutihan ng Diyos sa buhay, huwag niyong kalilimutang ibalik sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat, at ang inyong mga handog at kaloob na pwede po ninyong ipadala sa ating pong GCash account as 0920-436-9922. Hallelujah. Glory to God. Sa Dicloy Nebre, salamat din po kay Sister Neng at kay Sister Jelsie Castillo MC Betchay. Salamat ng marami, ganun din po kay Teacher Risa at kay kapatid na April Eusebio at kay Maring Marlene Soribio. Maraming salamat po kay Sister Imelda Diaz. Hallelujah.
At ganun din po sa ating kapatid na si Brother Fred. Salamat sa iyong pagpapagamit ng iyong nakasakay tayo sa kanyang sasakyan kapon. Siya yung nag-service sa amin papunta doon sa kasalan. Salamat sa iyong kabutiang looban na kami na libre. Imbis na ako'y mamasahe papunta doon, nakisabay po ako sa kanila. Salamat po, salamat. Sa kahirapan Thank you din, Sister France, Painsan, maraming salamat. At muli mga kapatid, tayo ay magbabalik bukas araw po ng Biyernes. Ay muli magkita-kita po tayo at magsama-sama na magnilay-nilay at mag-aral ng kanyang mga salita upang sa gayon ay patuloy tayong makaranas ng biyaya at pagpapalat himala ng ating Panginoong Diyos na buhay. So, sa pangunguna po ng ating Panginoon sa Kristo at sa pamamahala po ni Pastor Nene Principe at sa kapwa ko ni Pastor Tony Rodeo, itong inyong nakapiling at nakasama Pastor Manny A. Dalena, sa inyo po muli nag-iiwan ng mga salita na huwag tayong magatubiling patuloy sa trono ng mabaging Diyos upang kamtan ang awat tabag sa panahon kailangan natin ito, sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Maraming salamat din po, Lord Binjan, Tacloban, Gamis. Praise God. So, stay safe, stay strong, stay healthy. To God be all the glory, mga kapatid. See you again tomorrow, same time. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay.